Tinitibag na nila ito kasi ito ay ano, nagumuho. Hindi rin talaga biro, no? Ang kaligasan talaga pag biniro ka talagang bibiruin ka talaga Pag nagbiro ang kaligasan, masakit, brother. Dito tayo. Hirap dyan. Pagkagaling natin sa Sagada, tayo ngayon ay patungo sa Apari, Cagayan. At sa kasalukuyan natin ngayon binabaybay ang probinsya ng Kalinga na ngayon nakilala na dahil sa sikat na mambabatok na si Apo Wang-Ud. Talagang bangin na bangin. Ayan mga kawaid Ayan bangin talaga Ayan, Chico River pa rin. Doon ako galing, yan, dyan. Tapos parang patas ulit. Sabi nga nila kung yung mga igurot nagliligawan, tapos sa kabilang mga tatlong bundok, doon ang gagaling yung isang liligawan, tapos doon ang gagaling yung manliligaw. Talaga naman. Ilang araw kaya mga tol? Sa tingin nyo? Comment down below Ito na yung boundary, Bontoc Mountain Province. At papasok na tayo sa probinsya Kalinga. Okay, dito na tayo sa teritoryo ng Kalinga, which is naman natin ngayon talagang active ang mga tribe, talagang buhay na buhay ang kanilang kultura rin hanggang ngayon. Yan mga tol, nandito na tayo sa Kalinga, no? Tingnan nyo, mas mataas to, itong part na to. Ayan yun yung babaybayin natin, mas delikado talaga, no? At yun pa rin, sa baba, Chico River. Pero siyempre, baka bago ka makarating dun sa baba, no? Lasog-lasog ka na. Ayan, no? Okay, dahan-dahan na tayo. Talagang hindi ka bibiruin dito, bangin talaga. Check. Ano? So nandito na tayo mga checkpoint to ng mga PNP. Nandito na tayo sa ating layan, no? Welcome, Wang-Ud. Ayan, ating layan, tourism. Okay? Municipal tourism dito. Dito na halos mostly yan, no? Kaya talagang durugtong daanan na to kasi dito na yung papunta dito sa Wang-Ud, no? Boscalan Tattoo Village. Okay? Pwede sana tayong pumunta dyan, kaso nga lang siyempre North Loop tayo, no? Siguro round 2 na lang pupuntahan natin yan, sasadyain na natin na si Wang-Ud para mas vlog tayo na maayos, no? Okay? Yan papunta kay Wang-Ud yan. So ito ating layan na to yan, icebergs pa rin at pupunta tayo ngayon. On the way pa rin tayo sa Tabuk City and then Apari. Okay? Alright. May part pala dito ng ganito. Malilinis yung mga ilog, batis dito. Libre rin sila sa tubig. Thank you. Mabait pa yung mga tao. Nasa tinglayan pa rin tayo mga utol. Nag-giveaway something na tomorrow. Pero mag-iingat tayo May kasabayan ng mga taga-Kalinga. Although joke lang mga tol. Huwag na wag daw tayo makakabangga o ano ng mga manok sa daan. Yun ang imumultiply nila para bayaran mo sila. Matindi yun, bro. Pero totoo yun. Libre tubig, brother. Kasamantalay natin. Talaga naman linis Sinaunang bahay, pero pagka may ganyan kang bahay, ayun pati yung iba yung mga design nila. Ikukumpara sa mga lumang bahay sa Cavite, no?
dito sa Kalinga, may ganyan ka ng bahay, may kaya ka na sa buhay. No? Kita naman, di ba? Kikita nyo. Basta pag pupunta kayo dito, ang mapapayo ko lang, mag-ingat kayo sa kalsada, wag na wag kayong makakasagasa ng manok. At pag may nakakita sa inyo, yun na, ito ay seryoso na payo mula kay Libram Dakil TV, no? Pwede rin kayo magtanong sa mga taga dito, no? Sobrang mababait at matulungin ang mga tao dito sa Kalinga. Nakikiraan lamang tayo rito, ingatan natin naman na wag natin masagasaan ang kanilang mga alagang hayop. Dito sa Kalinga, yan, kape ang kanilang pangunahin na hanap buhay. Yan o, ayan o, kape. Nasa ano lang. Kaya pala, kung mapapansin natin sa, kahit yung nasa Baguio tayo, puro mga Kalinga coffee yung nakikita rin natin. Ang pagbabiyahe ay hindi biro, talagang nakakapagod. Kaya minabuti ko muna na midlip muna kahit maski papaano makapagpahinga saglit ang aking mga kamay at ang aking mga paa at likod. Road na. Kung wala sana tayong hinahabol na North Loop, kung ako papipiliin, mas gusto ko muna magtagal dito. Sulitin ang bawat magagandang tanawin. Napakaganda rin talaga dito sa Tabuk. Malayo-layo pa. Maraming mga ganda dito sa Pilipinas. Kaya bago tayo makarating sa kung saan, ito muna uunahin ko, no? Para sa akin mga kawild, ito muna, no? Sa Pilipinas din, makakarating din tayo sa ibang bansa. Abangan nyo po yun mga tol, mga kawild, no? Lalakbayin muna natin to. Hindi na tayo hinto, pagod na tayo, pero pagkatapos na itong North Loop ko, dadayo naman tayo sa sa Visayas, promise yan. Abangan nyo na, sunod-sunod na, and then magtutur na tayo sa, tapusin na natin yung itur na natin yung hanggang Mindanao. Parang ito na, hindi pa ko na nakikita yung parang kapatakan ilang halos isang linggo rin tayo sa sa kabundukan mga tol. Yan, ito pa rin Sigo River. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kaano pa rin, no? Although hindi na siya katulad ng sa Bontoc na malinis, pero gusto paano malinis pa rin doon para sa ibang ilog sa ibang probinsya. Nandito na tayo sa mismong city proper. Ayun, Frank. So dahil nagugutom na ako, kain tayo. Ito ang poblasyon ng ng Tabuk. So ito, puntahin na tayo ngayon, no? Ang daming may mga McDonald's, may Jollibee. Pupunta na tayo the way papunta ng Cagayan. Tingnan yung daanan dito, ang lawak ko. 4 lane. 4 lane. Ang ganda ng simbahan, no, mga tol. Nandito na tayo ngayon mga kawad sa sa Cagayan. Woo! Bagong nakatapak na tayo na Cagayan mga tol. Kakalabas lang natin sa Kalinga, no? Ngayon nandito na tayo sa Cagayan province. Okay, and babaybayin na natin hanggang makarating tayo ng Tugigaraw. Oh, nandito na tayo ngayon sa Enrile, Cagayan. So kung mapapansin nyo, akala nyo rin isa parang Chocolate Hills na may pagka Marlboro country. Kabilaan to, no? Ang ganda, di ba? Kung mapapansin nyo, wala mga kabahayan, pero medyo nakaramdam tayo ng konti lang naman ng pag-aalala, hindi naman takot.
Dito pala yung ano, yung malimit na magka-enkwentro. Ayan, ang ganda oh. Dito pala malimit magka-enkwentro yung mga, yan, ang ganda oh. No? At saka yung mga siyempre yung mga tropa natin ng pamahalaan ng Pilipinas, ng government, yung mga sundalo natin, mga kasundaluhan natin. At yun, first time natin talaga sa lahat kasi nag-book tayo. Nakapungtong na rin tayo ngayon sa wakas. Dito sa Tuguegarao, kung saan ito ang pinakamainit na parte ng Pilipinas, Catch Basin. No? Kasi parang desierto dito sa Tuguegarao. Super flat na flat. Tapos talagang ibang mga kalupaan, eh talagang tuyot na. Talagang yung lupa may kita mo nagbibitak-bitak. Para siyang desierto, no? Ito yung pinakamainit na part, mga kapatid. Kung saan tayo galing, diba, pinakamalamig na na parte ng Pilipinas, yung Cordillera, Panawe, at Sakada. Ngayon, hindi naman tayo sa pinakamainit na parte ng Pilipinas. Ito ang Tuguegarao. Alright, mga tol, mga kaway, welcome to Tuguegarao City. Malakpakan naman siya. Nakakatawa. First time natin mga tol. Ang saya ko. I think mukhang ito na yung sentro, no? Ito na yung Tuguegarao. Wow. Galing tayo sa Cordillera. Iyan ko lang mga tol. Galing tayo sa Cordillera. Okay? Which pinakamalamig na lugar sa buong Pilipinas yung pinanggalingan natin. Ngayon, nandito tayo sa Tuguegarao na alam naman natin na itong part na to, itong probinsyang ito ay maganda, pero ito rin ang pinakamainit na parte ng Pilipinas. Ito yung pinakamainit na probinsya sa buong Pilipinas, ang Tuguegarao. Okay, nandito na tayo ngayon, no? Kunti na lang mga tol. Meron pa tayong 3 oras para makarating ng Apari. Pero magde-decide ako ngayon na dahil ang oras, time check muna tayo. 6:22 PM. 6:22 PM. Siguro dito muna tayo magpapahinga, no? May 6 na oras na rin tayo. Binabaybay mula ng pagkagaling natin sa Gada, no? 6 hours na yun. So, kailangan din natin magpahinga na. And bukas na bukas, pupunta muna tayo sa Tuguegarao, syempre, para makita natin kung ano yung itsura ng poblasyon nila, no? Okay, alright! Diyan muna kayo. Crowded, mga tol, crowded yung yung Tuguegarao. Bali, nagpahinga ako dito at ngayon, papunta na tayo ng Apari. Medyo kailangan natin magmadali kasi ito nga yung pinakamainit na lugar o probinsya sa buong Pilipinas, no? Alas 12 na. So nagmamadali na ako para makasilong ng konti, no? Medyo delicate, baka ma-heat stroke tayo. Hanapin muna natin kung saan yung yung sentro. Actually, tol, mga tol, ayan yung mga lumang mga simpahan, dalawin muna natin, no? St. Paul University of the Philippines. Ang laki, parang wala ka sa probinsya, mga brad. Lang natin yung parang wala ka sa probinsya, tsaka nakakaligaw, mga tol. At saka ang dami dito, one way. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta, no? Pero baybayin na lang natin. Ang daming eskwelahan dito, also college. May mga, hindi ko na alam kung saan pupunta, mga tol. At saka ito, mga tol, ayan, may malaki talaga na yung kasi may SM na, SM Center Tuguegarao, downtown. So ngayon, let's proceed to Apari. Let's go! Okay, nandito, hindi ko rin naasahan na ganito, no? Hiwa-hiwalay pala yung mga ng Cagayan. Malaki rin kasi talaga ang Cagayan province, so hiwa-hiwalay, nakahiwalay sa capital. Yung munisipyo hiwalay sa pinakamismong sentro. So
ganun pala. Medyo nagtataka ako kasi bagay kasi yung iba iniiwas ng yung ibang province talaga para hindi na traffic. Hinihiwalay na yung yung munisipyo sa simbahan, di ba? Naalala nyo mga tol? Dito na tayo sa Igig. Yan, I think na to outside Tugigaraw. Andito na tayo sa Amulong. Bayan ng Amulong. Ito yung Amulong Municipal Hall, no? Yan. Ito yung pinaka-poblasyon. Alcala, Cagayan. Yan, ito yung simbahan nila. Sarado. Iba talaga ang init dito sa Cagayan. Talagang solid. Kung mainit sa atin sa Maynila, mainit dito, pero sa Maynila kasi malapit. Pero dito, mas paano may hangin. Gataran. Gataran na tayo mga tol. May mga pasapasalubong, no? Medyo mataas-taas na rito. Medyo hindi katulad dun sa Tugigaraw. Talagang mainit eh. Medyo okay na rito. May mga puno maski pa paano. Tingnan yung mga ibang tricycle dito mga tol. Makukulit ng tingnan mo, parang sa Thailand. Yung design, ito mga motor. Para siyang parang owner eh. Ito yung Cagayan River. Malaki yung Cagayan River. Ayan Tayo muna tayo mga tol. Sobrang init. Dito na tayo sa sa Gataran, Cagayan. Simbahan nila. Kaya muna tayo dito sa waiting shed. Laking bagay talaga ang waiting shed. Pagdating sa pagka-travel, no? May masisilungan ka pag umulan o gusto mong pahinga, maaraw. Yung way na yun, papunta ng Ilocos. So, tayo, dire-diretso pa rin hanggang sa ma-reach natin ang Apari. Ito, papunta ng Ilocos. Itong palatandaan niya, no? Yan, kasi doon yung daan. So, dumata sa ilalim. Yan, papuntang Ilocos na to. Dadaan tayo dyan, siguro bukas. Dito kayo iikot. So, yan. So, diretso muna tayo. Siyempre, kailangan muna natin makarating ng Apari. Gusto nyo ba mga tol? Ayun yata eh. Relax lang, tara, puntahan na natin. Dito na tayo sa pamilihan. Mukhang sentro na ito ng ng Lalo. Sige, tumawid kayo. Ito yung sentro ng Lalo. Medyo nakalagay sa atin 20 kilometers pa. So, dire-diretso na to. Doon na tayo magpapahinga. Ito yung simbahan nila. Ayan, hindi na natin papasukin ang mga simbahan dahil yan, padaan lang tayo dito mga tol. Okay? Yan. All goods with the hood. Kaso meron tayong problema, no? At yun ang nagpapaano sa atin, papabagal. Ito, yung center charger natin medyo bago yan pero nag-load ako. Pinalitan natin pero ganun pa rin. Imbis na palagdag yung charge pabawas, nakakabwisit, di ba? Yung mga ganun talaga tayo may encounter, hindi natin mawawala, hindi talaga mawawala eh. So yan, nakalagay at nabasa ko, nandito na tayo sa Welcome to Camalaniugan. Camalaniugan. Yan, nakalagay dito Camalaniugan eh. Camalaniugan, Cagayan pa rin. Okay? Yan, so yan. Ito yung kanilang sentro. Ito yung kanilang poblasyon. Ito yan, pamilihang bayan ng Camalaniugan. Okay? Simple lang din, matao rin naman. At yun, malapit na yata tayo. At 12 kilometers na lang, nasa Apari na tayo mga brother. So yan,
Diretso na tayo para makapagpahinga na tayo. Mukhang lalagyan na nila ito ng stadium. Mga kawild, mga kalakbay, ito na po mga tol. At salamat. Nakatungtong na tayo sa Apari. Welcome to Apari. Ayan na po. Okay, sarap. Hindi halata sa boses ko kung masaya ako, no? Pero ang totoo niyan, siyempre sa loob ng ating 40 anyos na nabubuhay, siyempre kapag first time natin na nakarating dito sa dulo ng Pilipinas, sa taas, no? Sa norte, medyo mainit pero okay lang, enjoy na natin for the first time. Kaya masaya tayo talaga. Hindi lang talaga halata dahil medyo pagod na rin at mainit, no? Sana makahanap tayo ng computer shop para may transfer natin yung file. Medyo talagang nasa loob ng 12 days natin na adventure and tour. Punong-puno na yung natin, memory, mga tol. So nandito na tayo sa poblasyon. Ayan, may Jollibee pala rito sa Apari, no? Yan sa palengke nila. Pero mapapansin mo yung palengke nila parang parang medyo luma na. Yan. Hanap muna tayo ng ating pagpapahingahan. Yan, talaga namang ito ay norte at pinakadulo na ng Pilipinas. Alright, day 2 natin dito sa Apari, no? Dito tayo sa downtown. Buti na lang hindi tirik yung araw. Time check, mag-alas 11, 10:42. Simple lang din dito. Hahanap tayo ng computer shop para mag-transfer ng file. Alright, Jollibee. Yan, hanap tayo ng computer shop, mga tol. Sabi nila yung Santa Ana daw ang pinakano, pero kasi para sa akin at sa amin, ito yung pinaka talagang dulo. Dulo siguro yun ng Apari, pero dulo ng norte ito talaga. Actually Batanes eh. Hindi ako makapaniwala, dito na tayo sa dulo ng Pilipinas, no? Ito na yung dulo ng Pilipinas talaga. May sinasabi sila yung pinakadulo na ito, yung Santa Ana, pero dun yun eh. Pero yung norte ito talaga. Actually Batanes. Actually yun yung dulo. Nakaharap kasi tayo dito eh. So yan, doon na yan. Pero nagtataka ako ba't yung kulay ng dagat eh. Apari. Dulo na ng Pilipinas, mga tol. Yan, mga ating mga kaibigan ngayon sa Apari. Yan, shoutout sa inyo mga kapatid. Batiin nyo na yung mga gusto nyong batiin. Saan school nga pala kayo, ma'am? Sir? Sa CSU po. Ano po yun? Cagayan? State University, no? Mababay talaga yung mga kapatid natin, mga taga-Apari, no? Pagkakaalam ko dito, yan. Abangan nyo po ulit yung ating adventure dito sa Apari. Let's go! Is where the river meets the sea. Apari. Oo nga pala, yan Narinig nyo yun? Akala ko kasi part ng ng dagat. Yun na yung pinakadagat, no? So ito, Cagayan River. Ang lapad talaga ng ilog nila rito, no? Kumbaga, yun, nagmimit na sila ng ilog dagat saka ng tabang. So ito yun. Kaya pala ganito yung kulay ng tubig. Ayan ayan yung laki ng ilog eh. Palabas na yan. Actually mga tol, kung saan tayo pumunta, yung Chico River, no? Yan ang karugtong. Pagka dito mas lumaki, no? I-flash ko sa screen kung saan galing ang tubig na yan. Dumaan dito sa Cagayan, no? Tapos all the way, ito na yung dulo ng Pilipinas, no? Ito ang talagang dulo na
Pero syempre, kinukonsider na ang pinakadulo talaga ng Pilipinas is Batanes, no? Pero kasi isla yun eh. So para sa mga riders, ito na yung pinakahangganan natin na dulo. Ito yung nahati na, yan na yung dagat na. Yan. Maganda nga po sir. Ano po yung mga mga madalas nating makuha dyan na isda dito sa tulog na ito? Patigit, sir. Ha? Patigit po, sir. Patigit daw. Yan ang sabi ni sir. Ay, Sir. may mga namimingwit dito. Yan maraming mga namimingwit dito. Na may mga nakukuha sila na Ito, yung dulo na huto, no? Dagat na talaga to, no? Ito yung papuntang yung doon yung Batanes na huyo doon no? Doon po. Doon na. Okay. Dito na yan. Akala ko nga part pa huto ng yung pala Cagayan River, ang laki ng ilog. No? Ilog pala to. Ito na yung talagang part ng dagat. Last night ko dito. Pagpahinga na tayo. Bukas ng madaling araw o umaga. Ilocos na mata. Dinadaan-daanan ko lang to. Ito pala yung municipality of Apari. Yan yung landmark din nila. Yan. Alright. Iba-iba yung kulay. Talagang nandito na ako sa Apari. Day 15 na ito. Guys, Nag-decide kasi ako na magpahinga muna ng isang araw ng walang vlog para dire-diretso lang ang tulog. Inilaan ko talaga sa sarili ko. The home of Ilocano. Okay, sige. Daan tayo dito sa simbahan ng Lalo. Yan. Makulit din yung simbahan na nakaharap dito sa may kabila, sa may lake. So siguro ito yung dating daanan. So ito yung napadaan lang tayo dito mga tol, no. Dito sa Cagayan pa rin tayo sa Lalo. So kung makikita nyo, parang parehas din ng simbahan dun sa Liliw, Laguna. Kasi pagkakaalam ko, halos iisa yata yung nag-design nito, no. Yan. Kulay-pula. So sarado siya, no. Dito na nahahati yung dito na nahahati yung daan papuntang Santa Ana, Cagayan, and way papuntang Ilocos. Ito. Okay. So ito na susundan natin daan. Ito yung nakalagay sa Waze. At ito na pala yun, yung tulay. At pakita ko sa inyo yung kabuuan ng Cagayan River. Naalala ko yung bumigay na tulay doon sa may Isabela Cagayan River, mga tol. Ayan, So wala pa tayo sa Ilocos, ha. Ito lang yung yung daan papuntang Ilocos. Nasa Cagayan pa rin tayo, mga tol. Tara, bayin pa natin. Excited na ako makapunta ang aking homeland, ang Ilocos. Lugong Ilocano tayo, mga tol, pero first time pa rin natin makakapunta kung saan nagmula ang salitang Ilocano sa probinsya ng Ilocos. Let's get it on! Minsan, sa sobrang excited natin, may pagkakataon na ganito ang ma-encounter natin, ang masiraan tayo sa daan. Pero okay lang, kasama yan sa ating adventure. Alright, nandito na tayo ngayon sa Barangay Besang. Parang bayan ng ng Alakapan. Alright. Dito na tayo sa sentro ng Alakapan, no? Nga pala itong araw na ito, laging nagpa-brown out, pero yun na nga, nag-schedule naman sila ng brownout sa buong Cagayan, no? 6 to 6. Kaya mapapansin yung mga naka-generator yung mga tao dito. Alright, nandito na tayo sa bayan ng Ballesteros. Sa haba ng tinravel natin, halos pare-parehas na lang Yan, parang ayan, katulad nito, parang katulad sa Enrile. Alright, nandito na tayo sa sa bayan ng Mabulog. Medyo malapit na tayo, no? 2 oras pa. Yan. Sit back and relax. Samahan nyo ako sa biyahe ko.
Pahinga muna tayo, no? Tingnan nyo, ang ganda ng view rito, oh. Kapag ka-probinsya talaga, oh. Waiting shed, tapos dito sa likod, oh. Bukirin. Palayan, di ba? Mukhang, ewan ko kung, kakatanim pa lang nito, o ano. Tututusin mga tol, ano eh, mas masarap tumira talaga dito sa probinsya. Talagang, kung papipiliin nga lang, kung meron tayong extra money, di ba? Bakit hindi? Bili tayo ng lupa sa ano. Ito nga palang pag-vlog ko na to is parang pang 14 days na to or 13 days. Hindi ko na mabilang, sorry ah. I-pa-plus ko na lang sa screen ko nilang. Parang ayaw ko pa umuwi. Malapit na tayo sa Ilocos, okay? Yan, dito na tayo sa bayan ng Sanchez Mira. Yan, ang arko. No? Tapos, konti na lang. Ang huling bayan nito, pagkakalam ko sa Santa Mercedes. Alright, nandito tayo sa downtown ng Sanchez Mira. Okay, pahinga muna tayo ulit. At medyo okay din dito sa ano, sa pamilihan bayan ng Sanchez Mira. Ayan. Medyo matao din, no? Ano muna tayo dito? Makain muna tayo dito kung anong mga makakain natin dito. Pamilihan, no? Pamilihan bayan ng Sanchez Mira, okay? Dito sa ano, sa Sanchez Mira, pansin ko mula doon sa may Pamplona, halos straight. Talagang kung magmumotor ka or 4-wheel or SUV yung gamit mo, ang sarap mag-drive kasi isang straight. Makakabuelo ka talaga, gusto mong patakbuhin ng isang straight na matulin. Talagang may engganyo ka kasi straight, pero konting samahan mo ng pag-iingat, mga kabiyahero, no? Ang susunod natin, mga kabiyahero, no? Ang susunod natin, huling bayan na ng Cagayan, ang Claveria. Tara, punta na natin. Grabe, kaya pala ito yung paborito ng daanan ng aking idol si Reed for Speed. Yan, nandito na tayo sa ano tol, sa Claveria. Yan. Ang arko ng Claveria. Alright. Napakaganda ng daanan dito sa Claveria. Sobrang straight at patag. At halos hindi ka maaalog sa ganda na ng kalsada. Mga kabiyahero, yan oh. Mga ka-wild, talagang wild. Mga ano, yung mga palayan ang lawak. Tapos pagdating dito, tingnan. Ilog. Ilog, tapos alam po doon yung dagat eh. Kaya tignan natin. Explore natin ng maigi. Wow! Ganda mga brother oh. Dulo ng Pilipinas talaga rin eh. Ayan oh. Yung alon ang laki. Dito to sa ano sa Claveria. Puntahan natin muna mga brother. Ayan. Maraming sikat at magandang lugar dito sa atin sa Pilipinas. Pero hindi ko akalain dito sa lugar ng Claveria may natatago rin talagang ganda. At una sa lahat, halos wala pang mga tao. At yung iba, hindi pa kilala o hindi pa naririnig ang probinsya ng Claveria. Bali, doon pa yung ano, doon pa yung Pagudpod. Pero dito, ito, part ng Claveria. Okay? Oh, yung ilog dito sa Claveria. Dito pa rin sa Cagayan, ayan oh, magsasalubong ulit yung ano, yung ilog at saka yung dagat doon. Ayan, linaw. At saka ang linis. Pagka norte talaga, hindi pinapabayaan. Talagang malinis. Bundok na naman yata yung akatin natin. Wala akong idea. Pero base sa ganun. At yun, medyo foggy na naman dito. Okay. Kakababa ng bundok, akit ulit ng bundok. Ganyan ang buhay. Mga kawal, ng linis.
Dito, taniman, palayan. Pagdating doon, may bundok na yan, mababa yung ulap. Nalinis dito mga tol. Talagang luwag na kalsada. Di ba talaga? Ang dating niya parang yung sa sa Laguna, yung sa may Santa Maria, palayan, tapos sa taas bundok. Ayan, bumaba na yung ulap. Bali, nandito na tayo ngayon sa sa Santa Praxedes. Sorry, Santa Praxedes pala, sorry. Ayan, paunahin natin si mukhang titinda ng ice buko eh. Ayan, okay. Parang ngayon lang sa pandinig ko, bagong-bago lang yung salitang Santa Praxedes. Ayan. Ito yung kanilang Municipal Evacuation Center. And then yung eskwelahan na Central School ng Santa Praxedes. Okay. Actually, dinedevelop na rin daw to. Okay. And then parte pa rin to ng Cagayan, no? At parte pa rin to ng Cagayan. Ito na yung huling bayan